Ilan taon ka na? 19 po. Ikaw? 18 po. Kailan ka nag-18? Nung January lang po. Kaedad mo yung anak ko Diyan din po nag-aaral? Sa Olo. Hmm. Sa ngayon, naging okay na. Hindi katulad nung pandemic time na sobrang hirap talaga nung dinanas namin. Talagang kumbaga laban lang kasi kung isipin mo talaga napakahirap talaga sumugal pagdating sa business. Pero dahil nga wala naman kaming inaasahang iba, nag-survive pa rin kami. Patuloy pa rin namin survive yung aming pwesto. Kasi kahit nagkaroon kami ng mga utang dahil hindi naman kayang bayaran yung rental, yung tao nagbawas, kaya nakasurvive kami. Mahirap po talaga nung pandemic, no? Kasi yung mga tao po is hindi po sila masyadong nalabas, no? Oo, nakakalabas pero wala naman Hindi silang sila, pambili. opo. Kaya sobrang hirap. So, ilang years na po yung negosyo? Sa ngayon, 12 years na rin yung business namin. Pero itong 2023, kahit normal na yung operation namin, sobrang laking pag-a-adjust pa rin yung ginagawa namin dahil nga sa pandemic. So, yung number 3 is yung product po nyo sa mga yung ingredients nyo po dito or yung mga menu nyo, kayo po ba ang nagluluto or meron po kayong Meron akong tagaluto pero marunong din ako. Bago ko pinagkatiwala sa kanila, ako muna yung naunang magluluto. may pagkakataon po ba na nagkakaproblema kayo sa Oo naman. Yung pandemic. Normal lang yun kasi katulad ng halimbawa yung mga bayarin. Tungkol ba sa pagpapatak ko o sa ano po? sa mga bayar, minsan may month na hindi na kayang kuhanin sa income. May matuma, lalo pagka medyo maulan, hindi na gaanong matao, lalo na dito sa ilog. Okay, bilang isang food server po or negosyante na nagsiserve ng food sa tao, ay priority natin yung safe o yung product natin. So, may protocol po ba kayo or kung paano po magiging safe yung quality ng product po? Oo. Unang-una, sa pagkain, yung first in, first out, lalo na sa mga meat, hindi pwedeng stock ng napakatagal. Kailangan 2 to 3 days ma-dispose mo yan, lalo na sa isda. Ganun dapat. At saka dito, alam mo naman dito sa Marikina, kailangan talaga yung kalinisan. At saka syempre, i-maintain mo rin kasi kasiraan din ng tindahan. Hindi lang basta makapagbenta ka or ma-dispose mo yung food. Kailangan bago mong i-release yung pagkain, siguraduhin mong malinis, maayos. At syempre, masarap din para balik-balikan ka ng customer. Ang may advice ko lang sa mga baguhan, kailangan number 1 yung location ang pag-aaralan mo bago ka mag-put up ng isang business dahil hindi lang din naman sa dahil kilala yung pagkain o masarap yung pagkain. Depende rin sa location talaga, number 1. Kailangan po kasi dapat matao. Oo. Yung malapit sa market, simbahan, pasyalan, yun, ganun dapat. Okay, thank you po. Yun lang po yung question.